A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Looking unto Jesus. Hindi naluluma ang mensaheng yan, kahit na anong panahon. Amen? In fact, lalo na ngayon. Okay? Lalo na ngayon. Anyway, dumako tayo sa ating mensahe sa oras na ito. At tumayo tayo at basahin natin ang ating teksto. I have actually been preaching this for the third Sunday now. Okay? And you might think, ito na naman, Pastor. Di ba last week lang tayo nag-joint? So yung iba dito narinig nyo na. Anyway. Ang pinaka-teksto natin ay 2 Corinthians 9, 10 to 11. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Now, he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causes through us thanksgiving to God. Aminin ko sa inyo, kapag babasahin sa English, lalo na sa King James, parang ang hirap intindihin. But simply, ang titulo ng mensahe natin ay, Increasing the fruits of your righteousness and having the fruit of the Spirit. Now, mga kapatid, itong increasing na ito, actually, pangatlong level yan. Kasi nanggaling na ito, una sa bearing the fruit of righteousness. Yun ang
pinaka-basic. And then, sinundan niya ng being filled with the fruits of righteousness. Pero hindi pa tayo tapos doon. Nagpatuloy pa into this topic, increasing the fruits of your righteousness. Okay? Now, I would na lahat ng lighthouse ay maintindihan ito. Okay? Ano yung una, pinaka-basic level? Bearing the fruits of righteousness. Yung pangalawang level, being filled, no, with the fruits of righteousness. Ano yung pangatlong level? Increasing the fruits of righteousness. Now, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mamili dito. Kinakailangan nakukomplete lahat sa atin. Okay? At ang pinakatugatog nito, sa lahat na ito, when the bearing fruit becomes a reality, being filled becomes a reality, and increasing becomes a reality, then we will have the fruit of the Spirit. Okay? Kaya hindi natatapos. Wow! Ganun pala yan? Okay, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagpapatuloy ng pagpapahayag ng katotohanan ito, Panginoon. Pagyamanin na po ito sa amin upang maging reality sa aming buhay, lalo na, Panginoon, sa aming pagiging gawain mo bilang Lighthouse Bible Baptist Churches at sa maraming lugar. So, dear God, use this message that we may grow, that we may be perfected, that we may be furnished. For your glory and honor, this we pray in Jesus' most precious name. Amen. Thank you. Please be seated. Tagalogin natin para mas maintindihan natin. Ang sinasabi sa wikang Tagalog ay ito. Whoop! Ba't ganun? Ayun. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya. Uy, maaari bang gawin ng Panginoon yan? Maaari ba? Yes. He is able. Okay? He is able. Walang kaduda-duda dyan. Our God is able. Amen? Okay. Na ano raw? Na ang lahat ng biyaya, all grace, ang sabi ay, magsisagana sa inyo. Do you understand that term? Magsisagana sa inyo. Kanina, sa wikang Ingles, ang sabi, abound toward you. Upang kayo, hindi ikaw lang, kundi kayo. You understand? Why? Sapagkat ang konteksto nito ay church, hindi isang tao. Okay? Mga kapatid, bilang Lighthouse, mahalaga sa atin ang sama-samang church. Hindi hiwa-hiwalay. Ang biyaya ng Panginoon sa Tatalon ay biyaya sa lahat ng nasa Tatalon. At biyaya din sa lahat ng Lighthouse. Amen? Okay. At ang ating Diyos ay maaari niyang gawin na ang lahat ng biyaya ay maging masagana sa ating lahat. Amen? Alam nyo, sinasabi ko nga kahapon, kila Pastor Bong, no? Iba naman ang nakikita natin na yaman ng biyaya ng Panginoon, maging sa atin sa Tatalon o kaya sa Kainta. Okay? Nauna, mga kapatid, na we appreciated the grace of God that makes us dito sa Tatalon. At naituro ito sa lahat. Pero alam nyo, sa mga maraming panahon, nakikita natin ang napakagandang biyaya ng Panginoon sa Kainta. Dito sa Tatalon, marami tayo ditong mga nasa akadim. Okay? Marami tayo dito nasa business. Marami tayo dito nasa iba't ibang mga gawain. Pero alam nyo sa Kainta, ang dami nilang mga guro. No? Mga teachers. Kahapon, pinuntahan ko sila, walang announcement. Bigla akong dumating. Ganun naman ako Okay? Anong inabot ko? Inabot ko yung mga teachers
Sila yung nagmi-meeting para ayusin nila yung kanilang DVBS. And I was glad for what I saw. Okay? Yung ating paglipad, abay napakaganda ng biyaya ng Panginoon sa kainta dahil naituturo yan, no? Institutionally. Amen? Kaya ang sabi ko abay talagang pagyamanin pa natin yan. We may be distinct. Okay? In the many things we are capable of, according to the grace of God. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin yan, mayaman lang talaga ang biyaya ng Panginoon sa lahat. Amen? At lalo pa nating pinagyayaman. Good? Kaya yung ehemplo nila, abay, kinuha na rin ng ating lock, kinuha na rin ng ating nagturo sa Antipolo National High School. Tayo pa natuto sa kanila. Tama ba? Hindi naman lahat sa atin ang gagaling. Because the grace of God is in everyone. Amen? At marami pa yan. You see? Kung iisa-isahin ko ang mga distinct na biyaya ng Panginoon sa atin, di ba? Isipin niyo ang Pasig nagkaroon ng MTV. Ibang klase ito. Okay? Now, ito'y nabanggit ko kaninang umaga. Kasi, maraming hindi nakakaintindi kung bakit tayo nagkakaroon ng Lighthouse MGC. Anong ibig sabihin yan? Lighthouse Manifold Grace Center. Okay? At doon sa Santo Tomas, Batangas, sa ServeQuest, meron tayo doong 1,200 square meter na property. Okay? Wala naman tayong congregation sa Batangas. Pero ang sabi natin, hindi dapat masayang ito. At ipakikita natin, idadaloy natin doon ang mayamang biyaya ng Panginoon. Okay? Abay, isipin po ninyo, ngayon ay tumatayo na, in fact, buo na ang structure ng Lighthouse Cafe. Doon mismo. Kaya ang instruction ko, sabi ko kay Brother Edwin, no, ayusin na yan, wala munang complete finishing, industrial finish lang, okay? Tapos lagyan ng medyo wall para makapag-operate na ang Lighthouse Cafe come July. Nandyan ba kayo? Siguro by September, we can realize maybe a soft launching ng Lighthouse Cafe doon sa Lighthouse MGC. But of course, hindi lang yan Lighthouse Cafe. Meron pa tayo doong gusali na itatayo, no? At nagsisimula na nga para sa ating studio ng GCTV na maglalaman ng studio para tayo ay makapag-produce ng mga biblical content para sa iba't ibang platforms. Okay? You're with me? At hindi lang yan. Yung pinaka-centrum building, two-story building, na maglalaman ng mga 250 people, okay? Merong functional na auditorium doon na maaaring maging lugar kung saan ang lahat ng ating training, workshops, conferences, maging mga presentations, no? Mga plays, mga theatric plays, di ba? Mga musical ay gagawin doon. So that we can extend ourselves to others. Ako, nanghihinayang ako doon sa mga yung Lighthouse Theater natin dito, na minsan lang nagkakaroon ng presentasyon. Doon, pwede natin gawin yan. Okay? Maaari tayong mag-series ng concert doon. Okay? Ang galing-galing ng ating, ano ba yan? Anong tawag sa inyo? Ha? Ano bang tinawag na ngayon doon sa mga kababaihan? Kantabile. Okay. Yung mga kalalakihan? Kantabila. Kantabilo. Hindi. Sinag. For whatever. Pwede silang mag-present doon ng mga concerts. Amen? Pwede tayong mag-lecture doon ng mga series, ng mga lectures. Okay? Ngayon, ano ba yun? Tayo ba nagpapasikat lang? Hindi. Kasi ito yan. And listen very carefully. Lahat naman tayo rito, merong social media accounts. Okay? Meron tayong Facebook account. Tama?
And of course, pag meron yan, meron kayong Messenger. Meron din kayong Instagram. Meron din kayong WhatsApp. Dugtong-dugtong naman yan eh. Correct? Meron kayong Viber. Yung iba sa inyo, may TikTok. May paganyan-ganyan pa kayo. Kung ano-ano yan. Di ba? Ikaw ba may TikTok ha? Wala. Meron ka eh. Wala? Anyway, binubukin ko si Pastor Bong. Ngayon, ito yan. Meron kayong TV. Meron kayong radyo. Meron kayong internet. Ano nangyayari? Mga kapatid, all those platforms, pinapanood natin, pinakikinggan natin, binabasa natin. Tama? Totoo, di ba? Okay. Ibig sabihin, lahat ng mga platforms na yan, nakatuon tayo. Okay? Palagi tayong tumatanggap ng informasyon, katuruan, whatever. Pero ang lahat ng tinatanggap natin galing sa mundo. You realize that? Lahat ng katuruan, lahat ng trend, lahat ng fashion, lahat ng kung ano, tinatanggap natin. Okay? At naiimpluwensyahan ang ating utak. Naiimpluwensyahan ang ating kilos, ang ating ugali. Okay? At lahat yan galing sa mundo. Hindi na natin mapipigilan yan. Lalo na, may AI pa. Tama? Pag meron kang sinearch sa Google, okay, kahit anong i-search mo, pagkatapos mong i-search, dadagsain ka ng lahat ng sinesearch mo. Isusubo sa iyo yan ng mundo. Okay? Wala ka nang gagawin, kundi tumingin, ang tumingin, ang tumingin, ang tumingin. Yun na yun. Kahit nagpipreach ako, buhay yan. Yan, tinan nyo, may hawak sa inyo ganyan. Ibig sabihin, lahat yan, mga kapatid, ay sources ng mga bagay galing sa mundo. At tayo, ang ginagawa, nangyayari, ginagawa tayong basurahan ng mundong ito. Tama? Hindi natin nakikita na ang mga bagay na yan ay walang espiritual na laman. Okay? Lahat ay pampisikal, lahat ay pang kung ano-anong mga bagay, lahat ay material. Walang pang-espiritual na bagay. Kaya ang nangyayari, pabawas ng pabawas ang espiritual na buhay ng mga na kay Kristo. Okay? Ngayon, itong Lighthouse MGC ay isang kaparaanan para hindi na tayo ang tumatanggap upang magkaroon tayo ng kaparaanan na tayo naman ang magpadala. Na tayo ang mapanood, tayo ang marinig, tayo ang mabasa ng mundo ng mga kaibigan natin. Bakit po? Sapagkat lunuro rin tayo ng mundo. Paano yung ating mga kabataan? Yung mga susunod na henerasyon? Amen? Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit ganun na lang ako kapursigido, itayo ang Lighthouse MGC. Dahil ang ating Panginoon ay puspos ang abilidad para we can do something and we can do something for His glory. Sa totoo lang, hindi na nga kayo nagwi-witness eh. Hindi na tayo nag-share. Pa-prayer na lang. Pati mga prayer, kapos pa eh. Di ba? So yun ang nangyayari. Kaya mga kapatid, this should be in all lighthouse. You see? Kaya, kayong mga lighthouse na mga gawain, pagyamanin natin ang lahat na maaari nating gawin pa because we are able. Amen? Alam nyo,
hindi lahat po ng mga churches ay ganyan ang paningin. Binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon upang magawa natin ito. Kaya ayan at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat, ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Bawat! Are you looking at this? Now, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain. Alam niyo, iniisip naman natin, parang wala tayong kinalaman doon. Sa Panginoon naman nagmumula lahat. Tama? Nagko-contribute lahat yan. Lahat yan ay galing sa kalooban at magandang kalooban ng Panginoon. Okay? Upang pagyamanin tayo sa kanyang biyaya. Kaya ito, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik, upang tayo'y maghatid, magsabog, tama ba? Panggalingan tayo ng biblical content. Amen? Sa lahat ng platforms. Good? Yun ba, pastor? Yun. Mga kapatid, akala niyo ba nagpapasikat ako? Hindi ko kailangan yun eh. Hindi natin kinakailangan. I've had my shares in this time, in this life. Mga kapatid. Alam niyo, hindi ako mag-aangat ng pedestal ng aking sarili. Pero mga kapatid, I've had my share of success in life. Okay? Nakikinig ba kayo? Kayong nasa business, hindi naman bago sa akin yun. Kayong mga merong magagandang posisyon, hindi na rin bago sa akin yun. Kayong mga nagkaroon ng mga pribilehiyo sa mga iba't ibang kaparaanan, hindi na bago sa atin yan. Tama? Kayong mga nagkaroon ng mga magagandang oportunidad, hindi na rin bago sa akin yan. Okay? Kayo mismo nakasaksi na ang presidente ng Pilipinas at vice-presidente ng Pilipinas nandito ng birthday ko. Tama? Alam niyo, sa totoo lang, wala nang ibang bishop na nangyari yan sa buhay niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Humarap sa en-banc ng Supreme Court. Kausap ko lahat ng justices. Pinakinggan ako. Ang sabi sa akin ng Chief Justice, meron palang ganyan sa Bible. Diba? Nagkaroon ako ng pagkakataon, umupo sa Senado o kaya, humarap sa mga hearings. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maging laman ng mga lectures sa mga institutions of learning. Okay? Pero mga kapatid, walang makapapantay sa maaari nating isabog sa mundo mula sa biyaya ng Panginoon. Amen ba? Kaninang umaga, may bisita rito. Ang sabi sa akin he's from Netherlands. Binati ko, what's your name? Sabi niya, my name's Ruben. My name's also Ruben. Sabi niya, but yours have an E. Has an E. I don't have an E. Okay. So what brings you here? This is my wife. So, anong ginagawa mo? I'm a mover. Mover? Okay. Tagalipat ng mga bahay-bahay ko ano-ano. Where do you do that? In Netherlands. So you're going to be going back to Netherlands? Yes. Sabi ko, I was in Amsterdam many years back. Oh, you were? What occasion was that? I was with the delegation of the Philippines for the high-level dialogue ng UN. Wow! Sabi niya, you were there? Yes.
In fact, I was part of the news that happened because I referred to Netherlands as a godless society. I've had my share. But here I am, preaching the gospel of Christ. Andyan ba kayo? Kayo ko ambisyon lang mga kapatid. Marami na akong pwedeng i-ambisyon eh. Di ba? Pero ginagawa lang natin ang lahat sang ayon sa biyaya ng Panginoon upang maghatid tayo ng dapat nating ihatid sa mundo. Sapagkat tayo ay pinagyayaman sa binhi na ating isinasabog upang tayo ay magdagdag ng mga bunga ng katuwiran. Amen? Mahirap bang isipin yon? Hindi. You know why? Kasi hindi po lahat ng churches gising sa katotohanan ito. Bakit? Because until now, we only place ourselves as recipients. Tanggap lang tayo ng tanggap. Hindi tayo tumataas ng level upang tayo ang panggalingan. Tama? Akala natin, ang blessing lang ang tinatanggap natin. No, matapos kang tumanggap ng biyaya ng Panginoon sa kaligtasan, dapat maging daloy ka ng biyaya ng Panginoon. Di ba? So that we can bear fruits and we can be filled with fruits and we can be increasing in fruits of righteousness. Kung maobserbahan ninyo, yung talatang binasa natin kanina, let me just go back to this for a while. Kaninang umaga, ang sabi rito no? Yield ye do not yield your members as instruments of unrighteousness unto sin. Rather, yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Ang mga sangkap natin sa ating katawan, ang mga sangkap natin sa ating pagiging eklesiya, that we would be instruments of righteousness. Amen? Di ba yung instruments, mga sangkap? No? Katuwiran. Kagamit-gamit sa katuwiran. Now, nabanggit ko kaninang umaga, tayo mga Baptist, kaya tayo Baptist dahil tayo binautismuhan. Hindi ka Baptist dahil naligtas ka lang. Amen? Ulitin ko, kung ikaw ay isang Baptist, ibig sabihin, naligtas ka pagkatapos nabautismuhan ka. Tama? Kung nabautismuhan ka, bago ka naligtas, hindi ka Baptist. Iba yun. Tama? Kung naligtas ka at hindi ka nabautismo hanggang ngayon, hindi ka pa Baptist. Okay? Kaya tayo mga Baptist, pinagyayaman natin. Pinagpapahalagahan natin ang ating bautismo. At ang pagpapahalaga natin sa ating bautismo ay hindi lang pagpapahalaga dun sa lugar na yun, kundi pagpapahalaga sa buhay natin. Amen? Okay. Kaya reflection ng ating buhay, no? Ang ginawa natin sa bautismo. We are buried with Him by baptism into death. Sino ang inilibing? Ha? Kasi baptism ay figure yan ng libing. Correct? Dahil ang baptism ay libing, kaya kinakailangan nilulubog. Okay? Hindi po baptism yung hindi nilulubog. Ang tawag dyan, sprinkling. Wisik. Hindi baptism yun. Kahit kailanman, ang baptism ay paglubog sapagkat ito ay paglibing.
So, ano ang nililibing? Ang nililibing ay yung old man. Ito yan, no? No? Knowing this, that our old man, who is the old man? Yung laman. Yung buhay sang-ayon sa laman. Okay? Sapagkat ang laman, palaging ang tutunguhan nito ay kasalanan. Correct? Now, so, the old man in baptism is crucified with him. Inilibing. Nung binangon, hindi binangon yung old man. Ano ang binangon? Ang binangon ay yung bagong tao. Yung bagong nilalang. Ang inilibing, mga kapatid, yung lumang buhay at ang ibinangon ay yung spiritual life. Bakit spiritual life? Sapagkat it is the Spirit that gives life. Amen? Kaya, kinakailangan kapag ikay binitismuhan, ang ibinubuhay mo hindi yung laman, kundi ang Espiritu. Amen? Okay. Kaya nga, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Now, itong liveth unto God, hindi sa langit ito. We live unto God here in this life. Kung iniisip mo na ang buhay na walang hanggan, pagpunta mo sa langit, mali. Okay? Kaya nga, recognize, consider yourselves, your old man, dead indeed unto sin. And your new man as being alive unto God. Amen? Kaya kung ang spiritual life natin ay buhay na buhay, ang lahat ng sangkap natin sa ating katawan ay buhay. At ang sangkap na iyan ay kagamit-gamit sa katuwiran ng Diyos. Amen? Ito, binasa ko kanina yung verse 14. Nagulat nga si Atty. Moses. Kasi ito, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Sapagkat tayo ay hindi napapailalim sa kautusan, kundi sa biyaya. Ulitin ko ha, tayong mga Baptist at tayong Lighthouse, hindi tayo nabubuhay sa ilalim ng kautusan, kundi nabubuhay tayo sa ilalim ng biyaya. Anong pagkakaiba? Ha? Alam niyo kung anong pagkakaiba? Isipin niyo maigi. Okay? Ito yan. Ang kautusan, walang makaka-fulfill. Kung mabubuhay ka sa kautusan, wala kang mapapala because you will be bound to fail. If you fail in one, you fail the whole. Okay? So, living under the law is futile. It makes us all failures. Okay? At ang laman, ang tumutugon sa kautusan. Nakikinig ba kayo? Kung ang lahat na lang ay para sa laman, you will be bound to fail. Why? Because this flesh corrupts. Amen? Nakikinig ba tayo? Anong ibig sabihin ng under grace? Sapagkat ang grace equips. The law makes us failures, but grace equips us. Tama ba? Kaya tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya. And the more we recognize the grace of God,
And the more we recognize that God makes all grace abound, the more we are made to be equipped. Amen? Ganun, Pastor. Kahit mahirap ang buhay, basahin ulit natin yung teksto natin. Kahit mainit, yes. Nung araw naman, mainit yung lugar natin. Tama? Naalala niyo ba nung araw, nung simple lang tayo rito? Wala tayong aircon? Gusto niya ibalik natin doon? Ano, Dick? Anong palagay mo? Oo. Alam niyo, nagpa-aircon naman kasi tayo. Kasi, pag tanghali ng linggo, ang naaamoy natin, yung niluluto ng kapitbahay, bigla nyo nakakalimutan yung pinipreach ko. Pag naaamoy nyo yung tuyo, daing, ang sarap nito. Nakakalimutan nyo lahat yung sinasabi ko. Minsan, ang naaamoy nyo, tawag doon, sonata. Hindi bale. Okay. But God be thanked. And because we are not under the law, at ang turo sa atin, ay hindi ka na nabubuhay sa failure. Nabubuhay ka sa equipping. Amen? And because we have the equipping through the grace of God, ye then are servants of righteousness. So everybody who is in Christ, and everybody who has His grace, and everybody who has that commitment in life can be an instrument of righteousness. Amen? Okay. Now, nagpasan natin yan. Ano yung unang level? Bearing the fruits of righteousness. Ano yung pangalawang level? Being filled with the fruits of righteousness. Ano yung pangatlong level? Increasing the fruits of righteousness. At kapag ito, ang sabi ko kanina, ay naging reality sa atin as a church, then we bear the fruit of the Spirit. Pastor, meron bang ibang kaparaanan upang ang bunga ng Espiritu ay mapasa atin? Without bearing the fruits of righteousness? Ano palagay niyo? Merong iba? Mga kapatid, hindi ka magbubunga ng bunga ng Espiritu kapag nagde-devotion ka lang. Kahit mag-meditate ka buong araw. Nakikinig ba kayo? Ha? Hindi ka magbubunga ng bunga ng Espiritu kapag ang ginagawa mo, read your Bible, pray every day. Pangbata lang yun. Amen? Did you realize that? Kasi mga kapatid, alam niyo, ang mga punong kahoy na nagbubunga, hindi naman nagbubunga yan sa kapabayaan. Nagbubunga yan sa pamamagitan ng kalinga, ng alaga. Tama? Okay? Totoo, Pastor? Yes. Ang Panginoon ang gumagawa niyan. Ang sabi ng Panginoon, my Father is the husbandman. Good? And as husbandman, as He is, abay, yung mga nagbubunga, mga puno, inaalagaan niya ng kanyang pamantayan sa nature. Do you realize that? Hindi nawawala ang pagkilos ng Panginoon dyan. Kahit na anong bunga ng punong kahoy. Amen? Okay. Kaya nga, the increase in the fruits of righteousness comes consistent with what the Lord declares in John 15. That of being fruitful, being more fruitful, and remaining to be fruitful. I am the vine, the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, anong nangyayari? He takes away. Inaalis. And every branch that beareth fruit, every branch that has fruitfulness, He purgeth it, that it may be more fruitful. Now, let me put this into reality. Mga kapatid, if you do not care
to bear the fruit of righteousness you will never have. Kaya maraming mga mananampalataya, hindi natuto, hindi nagkaroon ng bunga ng katuwiran ni Kristo, failure na sila sa kanilang testimony. Hindi na sila makaka-recover. You realize that? Ha? Pupunta sila sa langit nang walang contribution sa gawain ng Panginoon. Totoo yan. Ligtas lang. At maraming Kristiyanong ganyan. Tumanggap lang sa Panginoon. Ayun lang. Sabi nga ni tatay dyan, they will go to heaven by the skin of their teeth. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng skin of their teeth? Ha? Wag na lang. Pangit sa Tagalog eh. Di ba? Meron bang skin yung teeth? Nasaan yung doktor natin dito? Alam mo, lalo kapag hindi ka nagsipilyo ng isang linggo, ang kapal ng skin ng teeth mo. Rene. Ay, nako. Anyway, kaya kung ikaw, masaya ka na dahil ligtas ka lang, well, talagang mawawala testimony mo. Mawawala ka sa circle ng mga nagbubunga. Pero obserbahan nyo, yung mga may diligence upang maging mabunga, mas lalong nagiging mabunga. Am I correct? Ha? Minsan, sinasabi sa akin ng iba, Pastor, tayo-tayo na lang dito. Totoo yun. Yung inaasahan mo, pare-pareho na lang. Yung nawawala at walang resulta sa buhay, talaga nawawala. Hindi ko kayo tinatakot, but that is what the Bible says. He taketh away. Hindi tayo ang nag-aalis. Siya. Kasi malaking insulto sa Panginoon yon. Isipin mo, nagsimula siyang maging mapagbiyaya, ang sabi dito sa ating talata, siya na nagsabog ng binhi. Di ba? No? Doon sa nagtanim upang magkaroon ng pagkain. Tama? Doon pa eh. Kaya wala tayong katuwiran na kapos ang sagana ng Panginoon na biyaya sa atin. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. That you be fruitful. So shall ye be my disciples, so that you will have His identity. Come on. Our identity is not church membership. Are you listening? Our identity is our fruitfulness. You know why? Because by their fruits ye shall know them. Kaya alam niyo yung mga, ano bang ano mo? Ay, lighthouse po ako. So, yun lang ang identity mo. Di ba? Sayang. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Do you believe this? Do you believe this? Kayo sa Taguig, do you believe this? Lakas niyo. Kayo sa Cainta, do you believe this? Kayo sa Pasig, do you believe this? Kayo na nasa online, do you believe this? Hindi ko marinig. Kayo sa Tatalon, do you believe this? Okay. That God has chosen us. Okay? And He ordained us that we should be fruitful and that our fruitfulness should remain. Amen? Hindi natatapos. Ngayon, sabi ng Panginoon yan, ano naman yung ibang writings? This is also consistent with what the apostle wrote to churches. Sinulatan ni Paul ang Ephesian church. Oh,
For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. We'll go to this later. Colossians. He also wrote the church in Colossae, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful, amen, in every good work. Sa lahat ng bagay, as in lahat ng bagay. Ano yung lahat ng bagay? Lahat ng ministries, lahat ng areas. We should be fruitful in sharing the word, in preaching, amen. We should be fruitful in equipping. We should be fruitful in lifting up. We should be fruitful in supplying, in giving, amen. Okay. We should be fruitful in all ministries. We should be fruitful in helping. We should be fruitful in leading and organizing. Amen? Doon tayo dapat magbunga ng katuwiran. In every good work. Amen? Halimbawa, meron ako mga ilang pinipigilan sa inyo. Sabi sa akin, Pastor, pwede ba akong sumali sa choir? Hindi ka naman kumakanta talaga, ba't sasali ka sa choir? Tama ba? Di maghanap ka ng iba na pwede kang maging fruitful. Tama? Amen? Yung ating mga deaf ba, pwede maging fruitful? Yes. Correct? Yung mga bata, pwede maging fruitful? Yes. Oh. Hindi kinakailangan yung mga bata sumali sa Lois para maging fruitful. In their own respects. Amen? So we teach everyone to be fruitful. Good. Kayo mga businessman, can you be fruitful? Yes. Amen? Kayo mga teachers, can you be fruitful? Yes. Kayo mga engineers, can you be fruitful? Yes. Amen? Walang tinatangi dito. Our fruitfulness is not for ourselves. Because our fruitfulness is being fruitful sa righteousness. That ye may approve things that are excellent, being filled with fruits of righteousness. Can you imagine that? Bearing fruits of righteousness, being filled with fruits of righteousness. Halimbawa, pinag-usapan natin yung having wisdom. Meron tayong karunungan. Alam niyo ba na ang karunungan ay nakikitaan din ng fruitfulness? Ito, sabi, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Wow! Andyan ba kayo? Tayo, sanay, sabi sa akin ni Greg Honasan, alam mo, Bishop, kung anong pinakamadaling gawin sa society? Ano? Gumawa ng kaaway. Yan ang pinakamadaling gawin. Sumimangot ka lang, magkakaroon ka ng kaaway. Tama? Di ba? Ang pinakamahirap gawin is to sow peace. Amen? Why? Because you need the Spirit. Oh, meron palang ganun. Okay? Listen. Ang katuwiran ng Diyos ay basic sa atin. Little children, let no man deceive you. Colon. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Ibig sabihin ni John dyan, mga anak, siya na gumagawa ng katuwiran ay matuwid, sapagkat siya ay ginawang matuwid. Tama?
Sino gumawang matuwid sa Kanya? Si Kristo. Paano ginawang matuwid? Sapagkat ang katuwiran niya ay nilagay sa atin. Correct? Ang lahat ng mananampalataya ay nilagyan ng katuwiran ni Kristo. Kaya tayo nakagagawa ng katuwiran because of that. Amen? If ye know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Mga kapatid, foundational yan. Kaya ang hamon sa atin, kung ikaw ay na kay Kristo, kinakailangan makagawa ka sang-ayon sa katuwiran na binigay sa atin. Amen? Oh. The fruit of the Spirit. So, lahat tayo ay kinakailangan may bunga ng katuwiran. That's done. Okay? At kinakailangan we should bear the fruits of righteousness. We should be filled with the fruits of righteousness in all respects, and we should increase. Itong panahon natin ngayon, ang teknolohiya ay paangat ng paangat. Kinakailangan ang bunga ng ating katuwiran ay paangat din ng paangat para i-confront natin ang inihaharap sa atin ng mundo. Amen? Tama? So, ganun din yan. Kaya kinakailangan, meron tayong ginagawa sang-ayon sa katuwiran, base sa kung anong ginagawa ng mundo. Halimbawa ngayon, okay? Tapos na ang panahon ng mga drama-drama sa radyo. Tama? Hello? Okay. Tapos na ang panahon ng mga, well, meron pa rin naman, na mga telenovela sa TV. Nasaan na ngayon yan? Nasa social media. Pero nagbababad ka dun. Anong mapapala mo dun? Tama? Hello? Correct? Isipin mo, wala ka nang inatupag kundi magbabad dun. Pati yung away nung pinapanood mo, ginagawa mong away mo. Tama? Porque napanood mo yung doon sa nobelang binabasa mo na nag-away yung mag-asawa, saan ka nang galing? Pag uwi nung asawa, saan ka nang galing? Ganon din ang ginawa mo. Di ba? So, ganun tayo eh. Kinakailangan tayo din naman ay magpag-angat ng bunga ng katuwiran. Tama ba? Amen? Okay. Ngayon, ang bunga daw ng Espiritu ay nasa lahat ng mabuti, nasa lahat ng matuwid, at nasa lahat ng katotohanan. Okay? Andyan ba kayo? Now, ano ba ang pagkakaintindi natin sa mga salitang goodness, righteousness, and truth? Now, these are not passive words. Hindi ito pwedeng wala lang. You know why? Because these are active words. Paano naging active ito? Okay. Kanina, pinag-uusapan natin bunga ng katuwiran. Kasi nasa atin ang katuwiran ni Kristo. Correct? Sang-ayon sa kanyang salita. Ibig sabihin, ang lahat ng katuwiran ay nasa kanyang bilin. Nasa kanyang kautusan. Correct? Nakikinig ba kayo? Ang lahat ng sinasabing katuwiran ni Kristo na nasa atin ay nasa lahat ng kautusan niya, nasa lahat ng ehemplo niya, nasa lahat ng instruction niya, nasa lahat ng pangako niya, nasa lahat ng rebuke, nasa lahat ng warning. Kung tayo ay kikilos ang ayon sa lahat ng ito, yan ang lahat ng kilos ng katuwiran. At bunga ng kanyang katuwiran. Kasi ito yung katuwiran eh. Amen? Hindi ito batas lang.
ito ay katuwiran. Hindi ito kautusan lang. Ito ay katuwiran. You understand? Kaya kung ikikilos natin, Englishin ko, if we will do according to all commands of Christ, according to all His instructions, according to all His promises, according to all His rebukes, according to all His examples, yan ang bunga ng katuwiran nito na nasa atin. Good? So ang katuwiran, essentially, is not passive. It's active. Amen? At kapag kinilos natin, yun ang bunga. You understand? Ngayon, pag kinilos natin yan, dahil ito ang sabi ng Panginoon, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Nagiging buhay natin ito. Correct? Nagpi-preach tayo, nakikinig tayo, para maging buhay natin yung preaching. Okay? At yan ang buhay spiritual. Kaya the words that I speak unto you, sabi ng Panginoon, they are your spiritual life. Tama? They are spirit and they are life. Bottom line, this is our spiritual life. The world is not our spiritual life. This is our spiritual life. Tama? At ang bunga ng Espiritu, ang sabi dito sa Ephesians, ay nasa lahat ng mabuti at matuwid at katotohanan. Isa-isahin natin. Yung salitang mabuti. Every good work. Tama? Why? Because we are created in Christ Jesus unto good works. E di mabuti. Amen? At sabi dito, we are ordained to walk in them. Ano yung them? Good works. Okay? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, sakdal, and furnished unto all good works. So, mga kapatid, the fruit of the Spirit ay lumalabas sa lahat ng mabuting gawa na sinasabi rito na dapat nating lakaran. Amen? Kaya active. Who gave Himself for us? Sino yan? Si Kristo. That He might redeem us from all iniquity. Are we redeemed? Yes, we are. And purify unto Himself a peculiar people. Are we such? Yes. And zealous of good works. In fact, hindi lang tayo zealous. We are made zealous by what? By speaking about it. By exhortation. Even by rebuke. You notice that? Kaya ang preaching natin may laman na ganyan. We will never be zealous kung wala itong mga ito. Amen? Are you listening? So, ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng mabuti. Anong mabuti? E di lahat ng mabuting gawa sang-ayon dito. Every good work. Fruitful in every good work that brings the fruit of the Spirit as a result. Amen? Pero hindi lang yon. Ano yung pangalawa? Righteousness. Katuwiran? Hindi ba matuwid naman tayo? Oo nga. Pero, dahil matuwid tayo, we need to do righteousness. Ang righteousness, mga kapatid, hindi yung empty description. That is an active thing. Why? If you know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness. Come on! Being righteous is not an empty claim.
It is something that is done. Andyan ba kayo? Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous. Hindi sinasabi, he that claims to be righteous is righteous. But he that doeth righteousness is indeed righteous. And if we do righteousness, may bunga ang Espiritu. Amen? Kahit sa opisina, you can do that. Sa eskwelahan, you can do that. Amen? Ganon pala yung pastor? Yes. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Woo! Ang sakit naman ito. Andiyan ba kayo? Ha? Di ba ang sakit niyan? Kaya kung empty, mga kapatid, ang ating buhay ng paggawa ng mabuti. Sang-ayon dito. Kung empty ang ating buhay ng paggawa ng matuwid. Nakikinig ba kayo? Anong ibubunga na bunga ng Espiritu? Lastly, truth, di ba? Ang sabi natin, this is truth. Correct? Thy word is truth. Ay, teka muna. Anong sabi ni John? If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ha? Do the truth? Hindi pala kalalagyan lang yun. It is also something that is active. Amen? Hindi gumagawa ng totoo. Gumagawa ng katotohanan. Ito yung katotohanan. Amen? Mga kapatid, si Kristo, hindi niya sinabi, I am the way, the truth. I am the way, the truth. Tama? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. We say, Amen! Oy, wellness yan. But I rejoice greatly when the brethren came and testify of the truth that is in thee. Bakit? Because the truth is not only in you. Why? Because thou walkest in truth. Wow! Alam mo, tinanggap po si Kristo na sa akin na siya. So, di ba yun ang sinasabi ng mundo? Tinanggap ko na si Kristo. But meron bang resultang walking in truth? Masakit, di ba? Pero yun ang totoo eh. At ang sabi ni John, I have no greater joy than to hear that my children not simply have the truth, but walk in truth. And if we have this active goodness, active righteousness, and active truth in us, even us as lighthouse works, then the fruit of the Spirit will manifest. Walang shortcut. Wala. At yan. Kaya ang sabi ni Paul sa mga taga-Kolose,
be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord, unto all that are pleasing in Him, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. And that's the bottom line. Are ye able? Said the Master. Lord, we're able. Our spirits are thine. Remold us. Make us. That should be our prayer tonight. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today. Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.